Lumaki sa saganang buhay si Anne, kaya lahat ng luho niya, kanyang nakukuha at wala siyang gusto na hindi na ibibigay ng kanyang ama. Lumaki siya na hindi naramdaman ang pagmamahal ng kanyang ina dahil sa pumanaw ito sa panganganak sa kanya. Tanging ama na lamang niya ang natira sa piling niya at ang yaya Linda niya na siyang nagpalaki sa kanya. Mayaman naman kasi ang pamilya ng kanyang ama, kaya lahat ng luho niya na ibibigay sa kanya. Dahil nga sa hindi siya nakaranas ng pagmamahal ng ina, sobrang spoiled naman siya sa kanyang ama. Hanggang sa nagdalaga siya at tumanda na rin ang yaya Linda niya, naisipan ng kanyang ama na palitan na ang kanyang yaya at ganoon na lamang ang kanyang pagkalungkot nang malaman iyon dahil nga sa ang yaya Linda niya na ang tinuturing niyang ina at ayaw niya ito mawala sa kanilang bahay. Wala namang nagawa si Anne sa desisyon ng ama, ngunit naiintindihan naman niya iyon at pumayag naman siya. Ngunit bago umalis ang yaya Linda niya, may inirekomenda itong apo na siya muna ang papalit sa kanyang pag-alis at pumayag naman si Don Juan, ang ama ni Anne. Makalipas ang 1 linggo, dumating na rin ang lalaki na siyang apo na nirekomenda ng yaya Linda niya na si Julio. Ayon sa kanyang yaya, kuhang-kuha raw nito ang luto ng kanyang yaya at magaling ito sa gawaing bahay kahit palalaki. Baka sa mukha nito ang pagkaprobinsyano at palinga-linga pa sa malaking bahay na halata sa mukha nito ang pagkamangha dahil sa sobrang laki ng loob ng kanilang bahay. Habang pababa ng kanyang silid si Anne, hindi niya napansin ng lalaki na nakaupo sa kanilang sofa at dumiretso lamang siya sa kusina at nagulat na lamang siya nang magsalita ang lalaki. Napasigaw pa siya dahil sa inakala niya itong magnanakaw dahil sa pagkaprobinsyano nitong pagsasalita. Buti na lang at dumating ang kanyang amang si Don Juan at pinakilala nito sa kanya na ang lalaki na siyang apo ng kanyang yaya Linda na inirekomenda sa kanila. Pinaliwanag na rin ng kanyang ama kung ano ang trabaho ng lalaki at sinimula na agad nito ang pagtatrabaho. Itinuro naman ng ama rito ang kwarto nito at magalang na nagpaalam ito sa kanila bago pumasok ito sa sariling kwarto. Lumapit naman si Anne sa kanyang ama at tinanong kung bakit lalaki ang bago nilang kasambahay. Sinabi na lamang ng kanyang ama na mabait naman si Julio dahil nga sa dati nakita na nito si Julio nung may okasyon sa kanilang bahay at dinala ito ng yaya Linda nito sa kanila para tumulong ito sa mga gawain at nakita niya na matulungin naman ito. Kaya wala nang nagawa si Anne kundi pumayag na lamang sa ama dahil kulang talaga sila sa katulong at mas mabuti na rin yun na may lalaki sa kanilang bahay dahil sa madami ang mga mabibigat na bagay ang hindi niya kayang gawin. Kaya pabuntong hininga na lamang siyang pumasok ulit sa kanyang silid at iniwan na ang ama na nagkakape pa sa sala. Makalipas ang ilang araw, nakita naman ni Anne na madaming nagbago sa kanilang bakuran at marami na ring mga bulaklak na nakatanim at gano'n na lamang ang pagkamangha niya nang makita niyang si Julio ang lahat ng gumawa nun kaya medyo nababawasan ang stress niya. Naisipan na lamang niyang gumala sa araw na yun at bumaba na siya at pinatawag naman niya si Julio para samahan siya sa kanyang paggala at para na rin may magbitbit sa kanyang mga bibilihing gamit. Tinanong niya muna si Julio kung marunong ba itong mag-drive ng sasakyan. Ngunit sinabi lang nito sa kanya na hindi ito marunong mag-drive kaya wala naman siyang nagawa kundi siya na ang magmamaneho ng sasakyan. Habang nasa loob sila ng sasakyan, parang naiilang naman siya dahil sa sobrang tahimik ng lalaki kaya nagsalita na lamang siya. Bukas mag-aral kang mag-drive para kung may lakad ako ikaw na yung magmamaneho. At tanging tango lamang ang itinugo ng lalaki sa kanya. Dumating na rin sila sa harap ng malaking gusali at ipinarada ang sasakyan at pagtingin niya sa mukha ng lalaki, bakas roon ang matinding pagkamangha. Napasabi na lamang siya sa kanyang sarili na probinsyano nga talaga ang lalaki kaya bumaba na silang pareho. Habang naglalakad ay parang buntot naman itong si Julio na kanya namang ikinailang dahil sa parang aso itong sunod ng sunod sa kanya. Kaya napasabi na lamang siya na maglagay ng distansya ito sa kanya. Kaya ginawa naman iyon ng lalaki at ilang oras pa
Pumasok na siya sa shoe section at namili siya ng magugustuhan niya. Ngunit hindi niya napansin na wala na pala sa likod niya ang lalaki at pagtingin niya, hindi niya na ito mahanap kaya nagtaka siya kung saan ito nagsuot. Parang nakonsensya naman siya sa kanyang sarili dahil sa sinabi niya kanina na dumistansya ito sa kanya. At alam niya na bago lamang ang lalaki sa ganoong lugar kaya alam niyang mawawala ito. At alam niyang marahil wala itong alam sa ganoong lugar kaya dali-dali naman niyang hinanap ang lalaki. At ilang oras pa niyang paglinga-linga, hindi niya talaga ito mahanap kaya naisipan niyang puntahan ito sa pinark niyang sasakyan at baka nandoon ang lalaki. At gano'n na lamang ang pagkairita niya nang makita niya ang lalaki na nakatayo sa harap ng kanyang sasakyan at palinga-linga pa ito. Bahagya pang nagulat nang makita siya nito. Sa pagkairita, umuwi na lamang sila. Mukhang wala talagang alam ang lalaki sa syudad at hindi naman niya ito masisisi. Besides, apo pa rin ito ng yaya Linda niya. Pagdating sa bahay, nakita niyang tumungo na ito sa kusina habang siya pumasok na sa kanyang silid. Matutulog na lamang siya, lalo pa at bumuhos na ang malakas na ulan sa labas. Maya-maya pa, biglang bumukas ang pinto at gano'n na lamang ang gulat niya nang pumasok sa loob si Julio, dala-dala ang tray ng pagkain. Bahagya siyang nainis sapagkat hindi man lang ito kumatok bago pumasok. Paano naman kung may ginagawa siya tapos bigla itong papasok? Madalas pa naman niyang ginagawa ang bagay na yun kapag mag-isa siya. Imbis na magalit, nawala ang galit niya nang makitang purong paboritong pagkain niya ang laman ng tray na dala-dala nito. Dahil nakaramdam na rin siya ng gutom, kumain na siya. Sa unang tikim pa lang, nasarapan na kaagad siya sa luto ni Julio. Talagang manang-mana nga ito sa kanyang yaya Linda na magaling pagdating sa pagluluto. Kuhang-kuha nga ng mga ito ang kanyang panlasa, kaya naman naparami ang kanyang kain. Lumipas sa mga araw na halos wala namang kakaibang nangyayari. Ganoon na ang naging routine ni Julio sa bahay nila, kaya naman wala na siyang masabi at talagang masipag nga ito. Hanggang sa isang umaga, habang malakas ang buhos ng ulan ay nag-init ang katawan ni Anne. Para bang may kung anong nag-uudyok sa kanya na gawin ang bagay na iyon sa kanyang sarili. Pinilit niyang pigilan ang kanyang sarili, ngunit talagang naroon ang kagustuhan niya na ilabas ang init ng umagang iyon. Tinanggal niya ang kumot na nakatabing sa kanyang katawan at inumpisahan na ngang gawin ang bagay na iyon. Talagang hindi niya mapigilan ang sarili. Tiyak naman niyang walang sino ang makakarinig sa kanya. Sarado naman ang pinto ng kanyang silid. Hindi pa siya nakontento. Inabot pa niya ang kanyang laptop na nakapatong lamang sa kanyang bedside table. Tsaka iyon binuksan. Doon ay pinanood niya ang kanyang paboritong panoorin. At hindi nga nagtagal, talagang patindi ng patindi ang kanyang nararamdaman. Ngunit isang pagtawag sa kanyang pangalan ang siyang halos magpaguho sa kanyang mundo. Kaagad na lumipad ang kanyang paningin sa gawin ng pinto kung saan kanina pa pala nakatayo si Julio na may daladalang tray ng pagkain. Hindi siya agad nakagalaw dala ng matinding pagkabitin. Kaya naman, isang pilyang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Natakot lamang siya na baka ang kanyang ama ang makahuli sa ginagawa niya. Sinenyasan niya si Julio na lumapit ito at mukha namang gulat naman itong lumapit. Inilapag nito sa katabing mesa ang tray ng pagkain na dala nito tsaka tumingin sa kanya. Nilagay naman niya sa gilid ang laptop at tsaka pinalapit pa ang lalaki. Nang makalapit ito, kaagad niya itong hinila sa kama na siya namang ikinagulat ni Julio. Mukhang hindi naman alam ni Julio ang gagawin, kaya naman tinitigan niya ito ng husto. May itsura rin naman pala ang lalaki. Moreno nga lang ito at ng kanyang hawakan ito ay mayroon itong talagang masilan na mga braso. Hindi na siya makapaghintay. Nagulat ang lalaki sa ginawa niya. Hindi ito nakaimik. Hinayaan lamang siya sa ginagawa niya. Hindi niya lubos maisip na magagawa niyang halikan ng kanilang houseboy. Hindi nagtagal, ramdam na ni Anne ang pagtugon ni Julio sa kanyang halik.
Alam ni Ann na wala nang atrasan ng ganoong pangyayari, kaya naman inihanda na niya ang kanyang sarili. Alam niyang hindi iyon magiging madali sa kanya dahil si Julio pa lang ang makakakuha sa kanya. Ilang saglit pa, inumpisahan na nga nila ang totoong laban. Nagawa nila ang bagay na iyon at ang masasabi na lamang ni Ann, talagang magaling si Julio. Sa tanang buhay niya, noon lamang niya nalasap ang ganoong klaseng kasiyahan. Halos ayaw na nga niyang matapos ang umagang iyon at sana ay maulit pa iyong muli. Nagtama ang mga mata nila ni Julio at mababasa sa kanilang mga mata ang walang katulad na kasiyahan na kanilang pinagsasaluhan. Ilang ulit ding ibinulong ng lalaki sa kanya kung gaano siya kaganda at talaga namang halos mabaliw ito sa kanya. Gustong-gusto niya kung anong ginagawa nila ng mga oras na yun. Wala iyong katulad at talaga namang halos gusto niya nang manatili sa ganoon. Walang katulad ang kanyang nararamdaman hanggang sa narating nilang pareho ang dulo. Lupaypay silang pareho. Matindi ang ginawa nilang iyon at talaga namang pareho silang naubusan ng lakas. Halos hindi makapaniwala sa mga nangyari si Ann. Ngunit nangyari na nga at ganap nang nakuha ng kanyang houseboy ang bagay na iyon sa kanya. Nang makabawi ng lakas ay kaagad na itong nag-ayos ng sarili at ganoon din naman siya. Nagpasya na siyang maligo bago kainin ang pagkaing iniluto ni Julio. Bahagya pa siyang nakaramdam ng sakit dahil nga iyon ang kanyang nauna. Noon ay nakaramdam na siya ng gutom kaya kaagad na siyang kumain ng umagahan. Pagkatapos ng araw na iyon, tila naging malapit na si Ann kay Julio. Naging madalas rin kasi na may nagaganap sa kanilang pagitan at naging gawain na nila iyon sa araw-araw. Itinago nila iyon sa kanyang ama at tiyak na malalagot si Julio kapag nalaman ng kanyang ama ang tungkol sa kanilang pagitan. Hanggang sa nagbakasyon nga si Ann ng 2 linggo at sa kasamaang palad, hindi kasama si Julio. Tiyak na mamimiss ito ni Ann, ngunit wala naman siyang magagawa sapagkat iyon ang kagustuhan ng kanyang ama. Sa kanyang bakasyon ay nakilala niya si Mart, isang anak mayamang lalaki na talaga namang type ni Ann. Gwapo ito at makisig na talaga namang kababaliwan ng kahit na sinong babae. Noong una, nakikipagkaibigan lamang ito sa kanya at natsyempuhan na nagbabakasyon din ito sa resort na iyon. Isang gabi habang nasa tabing dagat sila, nagkukwentuhan at may kakaibang nararamdaman si Ann. Para bang ang init ng bawat titig sa kanya ni Mart. Hindi naman niya maiwasang kiligin sa mga malalagkit na tingin na iyon, lalo pat napakagwapo ng lalaki. Artistahin ng dating at tiyak na magugustuhan ng kanyang ama. Sa mga sandaling yun, napahawak si Ann sa maliit na umbok ng kanyang tiyan. Walang may alam ng kanyang kalagayan kundi siya lamang. Dala-dala niya sa kanyang sinapupunan ang anak ni Julio na magda2 linggo na. Kapag nalaman iyon ng kanyang ama, tiyak na isusumpa siya nito kaya kailangan gawin niya ang lahat ng sa ganoon mag-solo sila ni Mart. Ito ang nakikita niyang ideal husband para sa kanya ng kanyang ama. Ang kung anumang mayroon sila ni Julio, dala lamang ng init ng mga katawan at wala ng iba pa. Tsaka isa pa, hindi siya ipinanganak para lang mag-asawa ng apo lamang ng kanyang yaya Linda. Nataon lang na wala silang gamit na proteksyon ni Julio sa tuwing ginagawa nila ang bagay na iyon, kaya siya nito nabuntis. Balik nga sa kasalukuyan, ay natagpuan na lamang ni Ann ang sarili sa isang silid na gawa sa kawayan. Kubo iyon sa resort na kanilang kinaroroonan. May magandang kama na talaga namang napakalambot at doon naupo siya kasama si Mart. Nagagalaksian ng mga oras na yun. Lalo pa at hinahanap-hanap na ng kanyang katawan ng bagay na iyon. Ang sumunod na nangyari ay naging malinaw kay Ann. Naglapat ang mga labi nila ni Mart at noon ramdam niya ang labis na excitement ng lalaki. Nagkatitigan sila at nag-uusap ang kanilang mga mata. Gusto nila ang magaganap kaya walang sino man ang makakapigil sa kanila. Nang mga oras na nga na iyon, pigil na ang mag-ingay ni Ann at talaga namang awang na ang kanyang mga labi. Hindi niya na malaman ang gagawin ng mga oras na yun.
Hindi niya alam na matagal pala si Matt pagdating sa ganoong bagay. Ngunit isa lang ang nasa isip niya ng mga oras na iyon. Kailangan na sabay nilang marating ni Matt ang dulo na walang hanggan. Ilang saglit pa nga, tuluyang nawala sa sarili si Anne. Naging matindi iyon nang makita niyang sabay nga nilang narating ni Matt ang dulo. Kinabukasan ay parang walang nangyari. Kinailangan ng umuwi ni Anne, ngunit hindi pa rin niya nahahanap si Matt. Paano kaya niyang ipapaalam dito na mabubuntis siya nito? Katulad nga ng plano niya, ito ang paaakuin niya ng batang dinadala niya. Pero wala man lang siyang nakuhang kahit na ano mula sa lalaki. Bago siya umuwi, hinanap muna niya ito at laking pasasalamat niya nang nakita niya ito. Hiningi niya ang number nito at nakangiti naman ito yung binigay sa kanya na wala namang kaalam-alam sa kanyang binabalak. Pagka-uwi nga sa kanilang bahay, niwasan na ni Anne si Julio at ganoon na lang siguro ang pagtataka ng binata. Pagkatapos lamang ng 3 linggo, nagpasya na siyang tawagan si Matt kahit pahigit 1 buwan na ang ipinagbubuntis niya. Pwede naman kasing mali ang pagkakabilang niya ng ukol sa kung ilang months na ang bata sa kanyang tiyan. Laking tuwa naman niya nang sagutin nito ang kabilang linya. Ngunit nagtaka siya kung bakit babae ang naulinigan niya sa kabilang linya. Tinanong niya kung sino ito at sinabi nitong asawa umano ito ni Matt. Noon ay gumuho ang mga plano ni Anne. Paano na ang anak niya? Sino na ang magiging ama ng anak niya? Hanggang sa tuluyan na ngang nalaman ng kanyang ama ang kanyang pagbubuntis. Pilit siya nitong tinanong kung sino ang ama ng kanyang anak. Ngunit ayaw niyang magsalita. Alam niyang magagalit ang kanyang ama. Ngunit bigla na lamang sumulpot si Julio at sinabi nito ang katotohanan na ito ang ama ng kanyang dinadala. Mas lalong natakot si Anne. Ano na kaya ang sasabihin ng kanyang ama? Tiyak na ikakahiya siya nito ng husto. Ngunit natahimik ang kanyang ama. Tila ba pilit nitong pinakakalma ang sarili. Ilang segundo pa ay nagsalita ito na siyang ikinagulat ng lahat. Sinabi lang naman ng kanyang ama na kailangan siyang pakasalan ni Julio. Napatingin siya sa gawin ng binata. Seryoso ang mukha nito na nakinig sa mga sinabi ng kanyang ama. Kahit ano pa palang gawin niya, dito at dito pa rin siya babagsak sa kamay ng kanyang houseboy.